Maganda po yung patotoo nila. Short, siguro mga 2 minutes lang. Sila po ay from Pitugo. Teacher. Teacher and San Miguel, saan San Miguel? Mabini, nagtatrabaho yung lalaki. Yan. Sila po'y lumapit sa akin at nagpatotoo, ay, dito po ang tumingin para kita. Yan. Yan. Praise. Lumapit po sa akin ang mag-asawa at nagpatotoo na kami po yung ipinag-pray nyo. Nung kami pumunta rito, kami may kailangan sa Lord. Ang kailangan nilang mag-asawa ay ilang taon na silang, ilan na kayong taong kasal? 2 po. 2 taong kasal, hindi pa po nagbubuntis. Kaya nagpa-pray. Eh di ako naman po ay ilan na po yung papuri sa Lord na hindi nagbubuntis sa inong maipag-pray. Si Lord po, si Holy Spirit yun, nagbuntis. Yung po ang aking faith sa Lord. Pero mag-asawa ha, baka magpapapray ng dalaga. Hindi pwede. Okay. So, kami po yung ipinag-pray nyo. At biyaya po ng Lord ay ilang weeks ng 7 weeks na po. wow! 7 weeks ng pregnant, healthy baby, healthy mom. So, 2 years na kayong mag-asawa. Nung dalhin kayo ni Sister Michelle dito, hindi kayo nagdalawang isip sumama? Hindi po. Actually, ako po yung nag-message kay Sister Michelle dahil gusto ko pong magpatuloy kay Lord kasi ang tagal ko pong hindi nakaka-attend ng church dahil ako po yung dating sa JA1 Mabini. Tapos matagal, parang ilang taon po akong hindi nakapag-church. On and off po ako sa church noon. And then nag-message nga po ako para po makapagpatuloy kami pong mag-asawa. Wow! At dahil nagdesisyon kayong magpatuloy, biniyaan kayo ng pagpapalang matagal nyo nang hinihiling. Ilang taon mo nang hinihiling? 1 year po. Ilang taon kayong kasal? 2 years po. Okay. 2 years na kasal, biniyayaan ng Lord, 7 weeks na. Palakpakan natin si Lord. Oh Lord, salamat. Ang akin lang pong pinagpe-pray, open the womb. At sa kanilang pagtatalik, ang Lord ang patuloy na magbigay ng punla. The seed of blessing. At naganap. Maghawa kayo ng kamay. Lord, salamat sa mag-asawang ito at sila magpapatuloy sa iyo. Salamat sa blessing of baby, galing sa iyo ang buhay. Lord, at ngayon may dala silang bago na magpapatuloy din sa iyo. Pagpalain ng mag-asawang ito, ingat at gabayan. At sa tamang panahon na itinakda mo, malusog na baby, malusog na ma'am, naroroon isisilang ang isang buhay na patotoo galing sa iyo, banal na Diyos. To God be the glory. Naroon na yung pag-iingat hanggang sa iluwal. O God, ang baby. Normal. Walang imposible sa iyo. In Jesus' name. Amen. At ngayon, may kasama po silang bago from Pitugo also. First time. Welcome po. Welcome. Nung lumapit po ako kanina sa kanila, sabi niya, may kasama po kaming bago, in-invite po namin, magpapapray din po. Okay, si Lord, manampalataya tayo sa Panginoon, ang Lord ang tunay na manggagamot, siya ang Diyos ng Himala, siya lang ang bida sa lugar nito, ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ang palakpak ay para sa Kanya, sa Diyos ang papuri. God bless mga anak, God bless, God bless. Patuloy sa Panginoon. Kaya ngayong year 2026, sinong naniniwala, mas marami pa ang magpapatotoo. Lumilika ang Lord sa iyo ng fresh testimony. Sino may gusto noon? Walang imposible sa Panginoon. Kung ako'y ginawa niya ng himala, maraming bukol, 1996, hindi pwedeng operahin dahil ako'y buntis, hindi pwedeng uminom ng gamot dahil ako'y buntis. Nanalig ako sa Panginoon, ang mga bukol monthly natutunaw. Ipinagpray ako ng Apostle Bishop Art, at mula nung ako'y pagpray, nahihirapan akong lumakad noon. Nung ako'y pagpray, kakalakad na ako. Kaya pala hindi ako makalakad, ay iipit ng baby ang bukol. Pero nung ako'y mapagpray, instant nawala yung pain, nakalakad ako at simula nang ako ipag-pray, monthly lumiliit ang bukol, on the fourth ultrasound, tunaw lahat, basag lahat ang bukol. Nung ilabas ko ang baby,
na ngayon ay nasa Canada na, wala nang nakitang bukol kahit isa. Binasag ng kapangyarihan ng Diyos. Kung sino mang may mga bukol dito, manampalataya tayo ang Diyos noon, ngayon, ang magpakailanman ay hindi nagbabago. Siya gumagawa ng himala noon, ay gagawa pa rin ng himala ngayon taong ito. Bawat araw available ang himala, manampalataya ka lang. Kakanti pa rin na amen. Sabi ko po, bawat araw available ang himala galing sa Panginoong Diyos. Sa nag-aamen, mararanasan yon. Bawat araw, available ang himala sa Panginoong Diyos. At kayang-kaya niyang ibigay sa iyo ang himilang inaasahan mo ngayong taong ito. Sabihin mo lang, Lord Jesus, ikaw ang Lord and Savior ng buhay ko. Sabihin po natin. Sabihin natin, Lord Jesus, ikaw ang Lord and Savior ng buhay ko. Sabihin nyo, sabihin nyo. Wala akong ibang Panginoon. Sabihin natin, wala akong ibang Panginoon. Na-open na inyong mouth. Inihintayan ni Lord. Wala akong ibang Panginoon at tagapagligtas. Sunod naman po, microphone. Wala akong ibang Panginoon at tagapagligtas. Wala akong ibang Panginoon at tagapagligtas. Maliban sa iyo, Kristo Jesus. Maliban sa iyo, Kristo Jesus. Na mula sa langit. Na mula sa Ang langit. iba po, hindi pa rin nag-open ang mouth. Ito po powerful. Kasi miracle lang ating pinag-uusapan. For the fresh beginning. Babantayan niyo po ang mga salitang aking ipapasunod sa inyo. Si Holy Spirit po ang gumagabay sa akin at sa inyo. Kung susunod tayo. Miracle start in our mouth. Kaya anuman po ang ipapasunod ko sa inyong panalangin, isusundin po natin. Amen? Sabihin ulit natin, ang Panginoong Jesus, Ang Panginoong Jesus mula sa langit, mula sa langit ay bumaba sa lupa ay bumaba sa lupa upang bayaran ang lahat ng kasalanan upang ko. bayaran lahat ng kasalanan ko. At nung ikatlong araw, At nung ikatlong araw, siya'y muling nabuhay siya'y muling nabuhay at siya'y muling babalik. at siya'y muling babalik. Siya lang ang aking Panginoon, Siya lang ang aking Panginoon, aking tagapagligtas. aking tagapagligtas. Pag-alis ko sa lupa, Pag-alis ko sa lupa, ako'y nasa presensya ng Panginoong ako'y Diyos. nasa presensya ng Panginoong Diyos. Dahil si Holy Spirit ang maghahari Dahil si sa Holy akin. Spirit ang maghahari sa akin. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Palakpakan natin si Jesus. Ngayong pong year 2026, papaunawa ko po sa inyo, yung pong aking itinuturo sa inyo about new beginning. Kung dati tayo nakaganito lamang, pagka po tayo nakakarinig ng pangako ng Diyos, kailangan po nating banggitin ang salita ng Diyos. Kailangan po tayong mag-amen, umagri kapag magandang inyong narinig. Ang buhay natin pabuti ng pabuti. Ang buhay natin palapit ng palapit kay Lord. Ang buhay natin pasaya ng pasaya. Mangyayari sa mga umaagri, patulan mo Lord. Payaman ng payaman, paganda ng paganda, paayos ng paayos, palapit ng palapit kay Lord, pabago ng pabago. At tatanggapin mo ang hinihingi mo, higit pa sa hinihingi mo. Hindi pa rin namin ang iba. Ang umaagre ay makakaranas ng mga deklarasyon na gagawin mula sa oras na ito in Jesus' name. Sabi mo sa iyong katabi, manda ka. Ang langit ay nagmamadali na. Pag nakita ang pananampalataya mo, pag nakita ng Panginoon ang ating pananampalataya, doon siya nalulugod. Remember, ako po ay doon sa ating new beginning na topic. Akin po ngayong topic ay fresh start for the new beginning. At nire-remind ko po kayo, pakita mo anak yung topic. Fresh start. Fresh. Kailangan masiglang simula. Kaya ito pong ikaw ay pabuti ng pabuti, paganda ng paganda ang buhay. Ito po ang itinuro sa atin ng Apostle Bishop Art.
Kaya nung kami po'y mag-gather doon sa Batangas Convention Center, kasama po ang mayor ng Batangas, Team EBD ng Batangas, kasama ang 105 barangay captain. Yan po ang pinaulit-ulit na pinasunod ng Apostle Bishop Art. Tinuruan ng mga barangay captain na ito ang dapat sabihin araw-araw. At ito'y ini-echo ko po sa inyo dahil ito po ay powerful, dahil ito po ang kalakip nito'y pananampalataya, nananampalataya tayo na ngayong taong ito, ang buhay natin ay sa paganda ng paganda, palusog ng palusog, palapit ng palapit sa Panginoon Diyos, pabago ng pabago, pasaya ng pasaya, payaman ng payaman, nababawasan ng mga utang. Hindi darami. Nakakabayad sa mga obligasyon. Lalago buhay espiritual. Sabihin natin, nababawasan ng mga pagkakautang. Lumalaki ang supply ni Lord. Dumadami ang dadaling ko kay Lord. Nakahanda na ang mga dadaling ko sa Panginoon. Ang kagalingan sa buhay ko'y nakahanda na at pwede kong maranasan sa oras na ito. Sabi mo, sino may karamdaman? Sinong tatahol-tahol? Ayoko po ng ganyan. Malinaw po sa akin ang sinabi ng Biblia. As a fresh start, nire-remind ako ng Lord ng mga itinuro at pinaturo at mga devotion. Ano man ang gapusin sa lupa, Matthew 18:18, 19 to 20. Ano man ang gapusin sa lupa ay gagapusin sa langit. Ang ipagbawal sa lupa ay ipagbabawal sa langit. Saan man may 2 o 3 magkatipon na nagkakasundo'y tutugunin ng Ama. Yan po ang sinasabi ng Matthew 18:18, 19, 20. Kaya yan iyong sasabihin. Magbabawal ka, ayaw ko ng sakit. Ayaw kong may tumatambay na sakit sa tahanan. Sabihin mo ngayon. Ayaw ko na may tumitigil na sakit sa aking katawan. Ang katawan ko'y templo ng banal na Diyos. Ang banal na Espiritu na nananahan sa akin. Ang banal na Espiritu ay kumikilos para ako'y gumaling, para gamitin ako to pray over for the sick and the sick will recover. Sumusunod kayo. Sasabihin nyo rin. Yun po'y sinasabi ko. Sasabihin nyo rin. Sino nagsasabing ayaw mo may tumatambay sa iyong katawan na sakit? O sabihin mo ngayon, ayaw ko may tumatambay na anumang pangalan ng sakit sa aking katawan sapagkat ang lahat ng sakit karamdaman ay binayaran ng Panginoong Hesus sa cross of Calvary. Kung paano ako naniniwala ng aking kasalanan ay bayad na, naniniwala rin ako na sakit karamdaman ay bayad na. Kung paano ako naniniwala, sabihin mo yan. Nasaan kayong naggagayaw? With understanding nga kasi, we are moving forward na. Moving forward na ang gusto ng Panginoon ay gawin natin. Nasaan yung topic? Fresh start. In moving forward, ito po'y napakahalaga. Ganito pong kahabang inihanda kong preaching. Kaya lang, ang marami po, kakaganyan lang po akin nasabi mula sa inihanda ko at puro ang gusto ng Holy Spirit, yung mga binigay ko sa iyong mga devotion, mga salita ng Diyos, sabihin mo sa kanila, mga itinuro mo, ikaw ang unang tinuturuan ko, ituro mo sa kanila. Yan po ang nangyari kanina. Yung inihanda kong ganitong pagkakadami din ganiri lang po ang akin na ituro. Pero lahat po, lahat ay galing devotion, lahat ay galing sa Word of God. Kaya yung sinasabi ko sa iyo, Matthew, ilagay mo, Matthew 18:18 to 20. Yan po yung pag-a-apply. Yan po yung pong naka-stack. Ikaw at ako, fresh start. Marami ka sa dapat stack na salita ng Diyos sa iyong isip. At itong ibabanat mo sa sitwasyon. Are you listening?
Napakahalaga po noon. Marami po lahat halos ng sinabi ng Panginoon ay mahalaga. Matthew 6:33, kung uunahin mo ako, anak, unahin mo ang gusto ko, lahat ay ibibigay ko sa iyo. Wow. Blank check. Yun muna pala, Matthew 6:33. Tingnan nyo ha. Sa fresh start in moving forward. Unahin ng Lord. Matthew 6:33. Buti na lang ang PowerPointer natin ay may alam sa gayaan. Ako hindi ko alam yan. Alam ko lang yan. I-share ko sa inyo ang laman ng isip at puso na galing sa Lord. Kung anong laman ng isip mo, laman ng puso mo, yan ang lalabas sa bibig mo. Sino may gusto noon na maging maayos ang laman ng isip para maging maayos ang laman ng puso at yun ang lalabas sa bibig mo? Ikaw ay magiging encourager. Ikaw ay magiging peacemaker. Ikaw ay magiging joyful. Ikaw ay magiging powerful. Kasi mapapalitan ang laman ng isip mo. Ang ipapalit ay salita ng Diyos. Nariyan ba tayo? Naririyan ang mga bago. Kailangang mapalitan. Yan po yung putting off the old and putting on the new. Yan po yung naroon sa ibang linggo ko. Isa-isahin sa inyo. Pero ngayon, as an introduction, seek the kingdom of God as our fresh start. Seek the kingdom of God above all else. Kailangan mas mahal natin ang Diyos kaysa pera. Kakuntian na gamin. Mga estudyante, mga lola, mga magaganda, mga gwapo, kakaunti ang gwapo. Above all else, unahin ng Panginoon. Mas mahal natin ang Diyos kaysa asawa natin. Yun naman. Sabi mo sa yung asawa dyan, oy, mas mahal ko ang Lord. Number 2 ang asawa. Number 1 si Lord. Number 1 si Lord kaysa boyfriend o girlfriend. Taas ang kamay na may boyfriend. Mabibisto ko ngayon. Nasaan na may boyfriend? Oh, kita mo? Nagkakaunawa. Nasaan na may girlfriend? Ay, makikita ko, ito ba siya? Ay, hindi mo pa raw sinasagot. Taas ang kamay na may girlfriend. Mas mahal ang Panginoong Diyos. Mawala man ng tao, ang Diyos ay hindi nawawala. Magkulang man ang tao, ang Diyos ay hindi nagkukulang. Manghina man ang tao, ang Diyos ay hindi nanghihina. Maubusan man ang tao, ang Diyos ay hindi nauubusan. Magkamali man ang tao, ang Diyos ay hindi nagkakamali. Sino ang higit nating mamahalin? Palakpakan natin ang Panginoon Diyos. Ang mga tao nang iiwan, syempre ang buhay ng tao ay may hangganan. Pero ang Diyos natin, siya ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Hindi siya nagbabago at siya ang mga kasama natin sa langit. Ang magandang balita, sa langit walang magnanakaw. Ang ating iipunin dito ay hindi mananakaw sa langit. Ang ating ginagawa sa Panginoon, paalala ang ating ginagawa. Kayo mga nagbabackup, kayo nagwa-worship lead, kayong mga tumutugtog, kayong nasa PowerPointer, kayong mga usher, mga Esther, lahat ng worker among security, lahat ng pinapagamit nating buhay, boses, talent, pera, ginagawa natin yang motibo'y pagmamahal sa Diyos, dadatnan mo sa langit. Why? Walang magnanakaw doon. Sabi mo siyang katabi, paalala, walang magnanakaw doon. Okay tayong magtrabaho, pero wag mong kalilimutan ang araw ng linggo ay para sa Panginoon. Siya ang pinagbumulan ng ating lakas. Fresh start. You can begin again. Makakabawi ka. Kayang-kaya tayong pagpalain ng Diyos na may-ari ng ginto at pilak, lumikha ng langit at lupa.
umawi ng karagatan, nakalampas sa mga Israelita para makatakas sa pagiging alipin. Hinawi ng Panginoon ang dagat na pula, ang dagat ay naging pader. Ganyan ang Diyos na pinakikilala ko sa buhay ng bawat isa. Hindi siya nagbabago. Siya'y kumagawa ng himala noon, ngayon at magpakailanman. Ang magandang balita, tayo man ay minararanasang problema rito, pansamantala lang, walang pangmatagalan. Dahil buhay ang Diyos na sa iyo'y sumasama. Siya'y makapangyarihang nagpapagaling, makapangyarihang nagsusupply ng kailangan mo, makapangyarihang kumikilos, nag-iingat sa atin. Walang katulad ang ating Diyos. Wala tayong makikitang Diyos maliban sa Diyos na nag-iisa. Tatlo sa persona. Aba, buting amang nasa langit na nagsugo. Siya ang most loving Father. Wala nang higit pa sa Kanya. Mahirap para sa Kanyang ibigay ang Panginoong Hesus. Suguing pumunta sa lupa. Mahirap sa Ama na mapawalay ang anak. Ang bugtong na anak ng Panginoong Hesus, mahirap para sa Kanya na makita ang Kanyang anak ay pine-persecute. Masakit para sa Ama. Ikaw man ay Ama, ayaw mo ang iyong anak ay nahihirapan, pero hindi inalintana ng Ama sa langit na makita ang Kanyang anak, pine-persecute. Inaalupusta. Pinagbibigyan ng masasakit na salita. Pinagbibintangan hanggang sa ipako sa krus. Sibatin sa tagiliran. Tarakan ng koronang tinik. Ipako ang kamay at paa. Masakit para sa masalangit ang makita ang Panginoong Hesus sa nararanasang ganon. Pero alam mo ba, ginawa ng Ama, ipinaling niya ang kanyang mukha para lang mabayaran ang kasalanan mo at kasalanan ko. Upang hindi tayo mapapunta sa apoy ng impyerno. Ganyan kamahal ng Diyos ang tao na kagaya mo at kagaya ko. Binayaran ng Panginoong Hesus ang ating mga kasalanan. Pag nating sasaktan ang kanyang kalooban, nasasaktan ng Panginoon pag tayo'y patuloy na nagkakasala. Pero makinig ka, mahal na mahal ka pa rin ng Diyos. Ilang beses ka mang madapa, ibabangon ka niya bilang kanyang anak, sapagkat ayaw niya na may mapahamak sa apoy ng impyerno. Sabihin mo sa iyong kaliwat kanan, sobra tayong mahal ng Panginoong Diyos. Siya nagbayad ng ating mga kasalanan. Alam mo ba kung bakit may mga hibalang nararanasan ngayon? Sapagkat binayaran ng Panginoong Hesus ang lahat ng sumpa. Ang 39 na latigo na kanyang tinanggap, ito'y kabayaran para sa ating sakit karamdaman. Upang ang magtitiwala sa Kanya, ikaw na naririto, ikaw na bago na may nararamdaman, magtiwala ka lang sa Panginoon ng tuloy-tuloy. Kagaya ko, nagtiwala ako, nakaranas ako ng himala. Walang imposible sa Lord sa mga taong patuloy na mananampalataya. Kailangan natin itong i-echo as a fresh start. Unahin nating ipakilala ang Panginoong Hesus, yun lang ang paraan para ang tao'y mabago. Pag pinakilala ang Panginoong Hesus, tinanggap bilang Panginoon at tagapagligtas, nagsisi, tinanggap na si Kristo inamatay, nilibing, muling nabuhay at babalik muli. Tinanggap si Christ bilang Lord and Savior. Mananahan na si Holy Spirit na siyang totoong bumabago sa tao. Si Holy Spirit ang bida. Si Holy Spirit ang bida sa buhay ko. Si Holy Spirit sa likod ng mga himala. Si Holy Spirit din ang gagawa sa buhay mo para sa himala na kailangan mo. Gawin natin bida ang Panginoon sa ating buhay as a fresh start.
Kapatid, iba yung preaching ko kaninang morning. First. Pero ngayon, si Holy Spirit pa rin. Ang bida. Seek the kingdom of God. Unahin mo. Tayo nasa kaharian ng Diyos dito sa lupa. Hayaan nating maparangalan ng Diyos sa buhay natin, sa ating asal. Yamang din lamang na ang Diyos ang nagbayad ng ating kasalanan. Seryosohin natin ang relasyon natin sa Kanya. Unahin natin pahalagahan ang ating relationship sa Kanya, kapatid. Unahin natin pahalagahan ang relasyon natin sa Kanya. Bakit ba mag-asawa ay nagiging sweet? Lagi sila nag-uusap. Kapatid, kaya mong kausapin ng Lord, saan ka man naroon? Kaya natin kausapin ng Lord kahit saan ka naroon. Maganda po bang balita saan ka man naroon? Pwede mong kausapin ng Diyos dahil hindi siya nakikita pero siya'y nananahan sa'yo. At hindi kanya iiwan ni pababayaan. Ano po ba ang tamang panalangin? Ang tamang panalangin ay panalangin mapagpakumbaba. Ano po ba ang tamang panalangin? Ang panalangin puno ng pananampalataya. Yan ang tama. Sasabihin mo sa Diyos na hindi mo nakikita na siya'y mas makapangyarihan kaysa anumang problema sa lupa. Sasabihin mo kung anong kailangan mo. Kung ang kailangan may pag-ibig, sabihin mo, kayo ang Diyos ng pag-ibig. Kayo Diyos na may ibigin. Kayo Diyos na mahabagin. Kayo Diyos na nagpapagaling. Kayo ang Diyos ng himala. Kayo ang Diyos na sumasama. Kayo ang Diyos sa lahat ng panahon ay naririyan. Gustong gusto ni Lord na marinig yan sa atin. Ano ba ang kailangan mo ngayon? Kagalingan, sasabihin mo, kayo ang Diyos na mapagpagaling. Ano ang kailangan mo? Supply, pera, kayo ang Diyos na provider. Kailangan mo ng trabaho, you will make a way, Lord, para sa bagong trabaho. Waymaker ang Lord. Kaya ngayon, yan po ang seeking the kingdom of God. Seeking God through His Word. Seeking God through His Word. Ngayon taong ito, huwag mong ipagpapalit ang linggo sa anuman. Maliban na lang na talaga, may mga hindi may iwasang pangyayari, pero still mag-online ka. Pero iba pa rin sa fellowship. Please, ngayon 2026, hayaan nating umanin ng parangal ang Diyos. Sino yung hantang aani ang Diyos ng parangal? Sino ang gusto na aani ang Diyos ng parangal sa buhay mo? Dahil sa sakit karamdaman, gagaling ka sa pangalan ni Jesus. Magpapatotoo ka. Ano man ang iyong problema, maliit lang yan sa Diyos na makapangyarihan. Sabihin mo sa iyong kaliwat kanan, ano man problema mo, maliit lang yan kumpara sa Diyos na makapangyarihan. Siya ang supplier, siya ang provider, siya ang healer, siya ang bumabago ng buhay. Bago ka nangailangan, inihanda na ni Lord. Bakit ako ganito? Ranas ko, personally, ranas namin ang aming pamilya kung gaano ka-faithful ang Lord sa aming pinagdadaan ang problema. Sovereign. Grabe. He's great. Di ba kinanta natin yon? He is great. He is great. He is mighty in power. He will bless. He will bless you with His power. Great and mighty is He. Great and mighty is He. Great and mighty, great and mighty, great and mighty is He. Ganda ng mga awit, tinutulungan tayo para sabihin natin kay Lord kung sino siya. Tinutulungan tayo. Kaya, gusto ng Panginoon na seek the kingdom of God. Unahin mong ikaw ay pagharian ng Diyos. How? Paano ka paghaharian? Word of God.
Ito'y salita ng Diyos, verbo, si Christ mismo. Kaya please, a start for this year, mapala tayo, we belong to the church, apostolic church, nang itinataas ay si Jesus. We are blessed na narito tayo sa apostolic church, may signs and wonder dahil ang ating pinaglilingkuran ng Diyos ay Diyos na mapaghimala. Gumagawa siya ng patotoo sa buhay ko at sa inyong lahat. Kakunti na gamin. Gumagawa ang Diyos ng fresh testimony sa buhay ko at sa buhay ng bawat isa. Ngayong taong ito, aanin ang parangal ang Panginoong Hesus sa buhay mo. Pagagalingin ang mga may sakit, lalaya ang nasa bihag ng kaaway. Ikaw ay mapopromote, uunlad ang iyong negosyo. Ikaw ay magkakatrabaho na walang trabaho. Maaayos ang namang problema sa pamilya. Mababawasan ang mga pagkakautang. Isusupply ni Lord bago ka pa nangailangan. Promotion upon promotion ay mararanasan ng mga nananampalataya. Ang bansang hindi mo nararating, mayroong mag-i-invite sa iyo at makakarating ka. At ito'y pwedeng libre. Walang imposible sa Lord. Sabihin mo na nang sabihin, just seek. Unahin mong maparangalan si Lord. Awitan mo si Lord sa umaga pa lamang. Pasalamatan mo at sabihin mo kung sino siya. Kayo ang Diyos na sumasama sa akin. Kayo ang Diyos na nagpapala. Kayo ang Diyos ng himala. Kayo ang Diyos na mapagpagaling. Kayo ang Diyos na mapagpatawad. Kayo ang most loving Father. Sabihin mo kung sino siya. Kayo'y Diyos na mahabagin. Kayo'y Diyos na maunawain. Seek. Unahin mong paghariin ka ng Diyos. Unahin mo yung gusto ng Panginoon. Ipagamit natin ang lakas natin. Yes, magtatrabaho ka, maging matino ka sa pagtatrabaho. Maging good steward tayo sa perang binigay sa atin. Maging mapagpasalamat tayo sa maliit, na yung maliit ay imumultiply ni Lord pag binigay natin sa kanyang kamay. Sinong naniniwala yung maliit mong hawak, yung maliit mong tanim na itinanim mo, ibinigay mo sa kamay ng Diyos? Sinong naniniwalang ito ay magmumultiply sa buhay mo? Nung ibigay yung tinapay na 5 tinapay at 7 isda, ibinigay sa Panginoong Hesus 5 tinapay at 7 isda. 5,000 lalaki ang pakakainin at higit pa mga babae at bata. Pero 7 kinapay at 5 istang inilagay sa kamay ng Diyos galing dun sa bata. At nung ilagay sa kamay ng Diyos sa Panginoong Hesus, itinaasa, Ama, salamat Ama at lagi mo akong pinakikinggan. Salamat Ama, nagpasalamat sa kakaunti, napalagay sa kamay ng Diyos na multiply. At maraming na, lahat ay napakain at marami, 12 bakol ang natira pa. Ngayong taong ito, may surplus, may overflowing. Unahin lang natin. Sana marinig ito ng first service. Maganda rin ng first service, hindi ko na kayang ulitin. Kasi si Holy Spirit overflowing. Sabi ko, si Holy Spirit overflowing. It's like a river. Ang lalabas sa iyo ay kung anong naka-stack galing sa Kanya. Kaya ngayong 2026, mag-stack ka, mag-ipong ka ng mga pangako ng Diyos. Pag minakausap ka, matutuwa sa iyo. Sasabihin sa iyo, gusto kitang makausap dahil laging lumalabas sa bibig mo ay kung paano mapapalapit sa Panginoon. Napapalapit ka sa Panginoon, siya ang pinagmumula ng biyaya, kaya apaw ang magiging biyaya na mararanasan mo. Seek the kingdom of God above all else. Number 2 lang sa mga may asawa. Number 2 lang ang ating asawa. Number 3 ang ating mga anak. Number 1 ang Panginoong Diyos. Sumigaw at sabihin natin, number 1 ka sa buhay ko, Panginoong Hesus. Wala tayong ibang tataas sa pananaligan na tao. Sapagkat curse is the man who trusts in the strength of men. Jeremiah, ihanda mo yun. Itutuloy lang natin. And live righteously. He will give you everything you need. Ang maganda sa Panginoon, hindi lang yung iyong need ang ibibigay.
higit pa sa iyong kailangan. Mark 11:24. Higit pa sa Ephesians 3:20. Higit pa. Alam nga namang gumaling pa ang mga masalupa. Pag magpapapasko ay talagang lundag ang iyong pinapaskong anak. Dahil napakalaki ng binigay mo, higit dyan ang Ama sa langit. Overflowing ang supply ni Lord. Hindi pwedeng galingan pa ng mga tao ang Diyos. Kung ang Diyos, dito nga ang pinapakita ng Lord dito ay mga ama, mga ina. Tingnan natin ang pinakamabuting ama. Mag-aalalaan niya ng lupa, maglalaan ng pera, nag-iipon para sa anak. Parang wala yata rin yung amang gayaan. Wala na, amen. Tama ba? Ore, pag magpapaskuhan, shoot sa bangko, hindi sa bangko. Bibili ng kung ano-ano. Hindi, iniipon para sa anak. Tama po. Ang ating Diyos, hallelujah, hindi kayang ubusan. Overflowing ang supply doon sa storehouse in heaven. Seek God. And all, He will give you everything you need. Ranas ko po yan mula nung ako'y maborn again. 1986. Maraming pinatunayan ng Diyos sa akin. Kaya ganito ko ipinakikilala ang Diyos. Sino rito ang gustong ipakilala mo ang Diyos sa taong ito ng higit pa sa pagpapakilala mo noon? You need the Word of God. You need the Word of God. You need to hear the Word of God. You need to hear the testimony. Kasi ang pinapakita doon ay ang Diyos ng himala. Yan po ang team ng ating anniversary 2025. Unstoppable miracle. Ranas ko po yan, mga kapatid. Araw-araw may himala available sa iyo at sa akin. Galing sa Diyos ng himala. Kailangan mo lang maging mapagpatawad. Hadlang ang hindi pagpapatawad. Kailangan mo lang magpabago. Put off the old self. Put on the new self. That is the fresh start. Alsin mo, iwaksin mo ang luma. Past mistakes, iwaksin mo na yan. Yung failures, lahat. Iwaksin mo na yan. Di yan makakatulong. Makakadisappoint yan. Ang tingnan mo ang Diyos na gumawa ng himala mula noon. Hindi siya nagbabago. Tema natin yan, unstoppable miracle. Unstoppable move of the Holy Spirit for the miracle. Lagi po akong nire-remind dyan ng Lord. Kaya supply ng supply sa aming kailangan. Supply ang lakas, supply ang karunungan, ang anointing, ang joy, ang overflowing peace. Kagaya ng ating pinag-aralan, Jeremiah 29:11. Ang plano ng Diyos sa iyo at sa akin hindi para pahirapan. Siya nang nahirapan para ikaw magkaroon ng abundant life. John chapter 10 verse 10b. Yan ang plano ng Diyos o mga buhay natin. Spiritual, physical, financial. Pero be sure you will be a good steward of the little. Lahat ng ilalagay natin sa kamay ng Diyos, mga offering, buhay natin, kayang i-multiply ni Lord. Lahat ng ipagkakatiwala natin sa Kanya. Remember yung preaching nung Sunday? Nagbigay ako sa inyo ng illustration, iba't ibang bigat. Kasalanan, naririyan, kinuha ko yung mga bag, ito ay nire-represent, bigat. Lalapit ka sa Panginoon, bigat ng bigat ka, okay yan. Pero ibibitang mo in the altar of God. Ibibitang mo. Huwag mong, babay Lord, thank you, nagpray na ako, bit-bit mo pa rin paalis. Ang sabi ni Lord, come unto me. All of you who are heavily laden, I will give you rest. O di ibitang mong bigat. Kasalanan, ibitang mo. Gaano man kalaki ang nagawa mo pagkakasala, ito man ay kasing pula ng scarlet, kaya kang paputiin as white as snow. Isaiah 1:18. Yan ay mga salita ng Diyos. Ang sinasabi ko po sa inyo mga salita ng Diyos. Seek God's kingdom kasi
Kailangan lumaganap ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Kailangan lumaganap ang katotohanan na walang ibang Savior. Mga nasa online, alam ko, itong oras na ito naka-live. Kailangan lumaganap ang katotohanan sa Kristo lang ang daan patungo sa langit. Hindi reliyon, di mabuting gawa. Walang mabuting gawa ang napako sa cross. Walang sino mang gumawa ng mabuti na napako sa cross. Walang taong gumawa ng mabuti na napako sa cross, na matay, inilibing at huling mabuhay, maliban sa Diyos na naging tao. Si Kristo lang ang daan patungo sa Ama sa langit. Dahil si Kristo lang ang Diyos na naging tao para bayaran ang kasalanan ng tao. Siya'y namatay, pero in the third day, siya'y muling nabuhay. Walang taong on the third day na nagbayad ng kasalanan, na tumigis ang dugo. At walang taong pwedeng magbayad dahil ang dugo ng tao ay contaminated ng kasalanan ni Eva at ni Adan. Pero ang dugong banal ni Kristo, ito'y naging katanggap-tanggap sa Ama, pambayad sa kasalanan ng tao, dahil ang dugo ni Kristo ay banal. Kaya ang dugo ng Panginoong Hesus naging pambayad sa kasalanan mo at kasalanan ko. Pag tayo umalis sa katawang ito, tayo ay palangit. Seek the kingdom of God above all else. You want to increase your blessing, you want to increase ang tinatanggap mo, you want to multiply anumang maliit na bagay na nasa iyo. Seek the kingdom. Unahin mong kilalanin ng Diyos. Ayusin mong relasyon mo sa Panginoon. Kapag totoo na ang faith mo, babaptize kita sa tubig. Ililibing ang iyong lumang pagkatao. Hindi namin ibabaptize ang hindi genuine ang faith. Kalagay sa Biblia. Malilibing ang lumang pagkatao. Ang kapangyarihan ng banal na espiritu ay lulukob. Naganap ito kay Jesus. Nung bautismuhan sa tubig si Jesus, wala siyang kasalanan, pero taglay niya ang kasalanan ng sangkatauhan. Kaya nung bautismuhan si Jesus, nalibing ang kasalanan ng sangkatauhan. At nung siya'y umahon, nagsalita ang tinig ng Ama. Siya, ang sabi ng Ama, siya ang anak kong lubos kong kinalulugdan. Bumaba sa kanya ang Holy Spirit na empowered si Jesus Christ. At mula nung siya'y bautismuhan, na bumaba sa kanya si Holy Spirit, nagsimula na siyang gumawa ng himala. Turning the water into wine. Kailan nagsimula na gumawa si Jesus ng himala? After the water baptism. Nung bumaba sa kanya si Holy Spirit. Sa iyo at sa akin, ikaw mismo ay kayang-kayang gawan ng himala dahil nasa iyo si Holy Spirit. Sabi ko, nasa iyo si Holy Spirit kung nag-surrender ka ng totohanan ng iyong buhay sa Lord. Sinong masaya nasa iyo si Holy Spirit? Siya ang bumabago ng ating mga buhay. Ang tunay na banal na may banal na Espiritu Santo, nababago ang buhay. Nawawala, nababago, napapaltan ang mga maling asal ng tama. Maling pananaw, napapaltan ng tama. Hindi pwedeng pagsamahin. Sabi ng ating devotion, nakalagay sa Book of Matthew, huwag mong gagamitin ang bagong tela sa lumang tela. Wala, sabi ron, walang nagtatagpi ng bagong tela. Gugupitin mo ang bago para tagpi sa luma? Wala. Sasabihin engot ka ga, engot. Gugupitin mo ang bago, itatagpi mo sa luma? Walang nagawa noon. Tama ka ho? Nakalagay sa Biblia, wala rin namang maglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlan. Sabi ng Biblia, puputok. Ganon din. Jesus is enough in our lives. Huwag mong sabing, ako ay nananalig kay Jesus. Huwag mong sasabing nananalig ka. Pero kailangan ko ang religion. Hindi pwedeng pagsamahin. Gets nyo? Jesus alone is enough.
Jesus is the only way. Tradition, hindi pwedeng isama together with Jesus. Parang walang umamin. Parang nga ngayon pa. Parang ayaw niyo pumayag. Ang sinasabi ko po, kung paano ang bagong tela hindi pwedeng gamitin panagpi sa luma, si Kristo ang tinanggap natin sa puso natin. Siya lang ang daan patungo sa Ama sa langit. Hindi pwedeng sabihin ng tao, si Kristo plus religion, si Kristo plus good works. Hindi pwede yun. Sino nagsasabi rito? Si Kristo lamang ang daan. John 14:6, siya lang ang tunay na daan patungo sa Ama sa langit. Magbago na ang lahat na nagsasabing, akin si Jesus, akin pa rin ang relihiyon. Taas ang kamay ng gayon, buti na lang wala. Taas ang kamay na nagsabing, akin ang Panginoong Jesus, akin tagapagligtas, pero ako'y maliligtas din dahil sa mabuting gawa. Sabi ni Lord, Ephesians 2:8, makakagawa lang tayo ng mabuti dahil ni Holy Spirit walang pagmamalaki. Katunayan nga sa'yo, si Holy Spirit, nababagong ugali natin. Pero hindi natin pwedeng sabihin sa Panginoon, pagbuksan mo ang langit, ako'y mabait. Hindi mo pwedeng ipagmalaki yun. Pagbuksan niyo ang langit, papasok ako dahil ako'y walang kagalit. Pinagmamalaki mo yung iyong mabuting gawa. Ang pwedeng ipagmalaki natin at dapat ipagmalaki ng buong mundo, si Kristo lang ang daan patungo sa Ama sa langit. Siya lang ang the only way and Savior. Pumalakpakan, naniniwang si Kristo lamang. Hindi ka kayang iligtas ng religion dahil walang relihiyong napako sa krus. Hindi ka kayang iligtas ng tao dahil ang tao man, lahat ay nangangailangan ng Diyos. Ang Diyos na totoo lang, mula sa langit na may dugong banal, iisa lang ang Diyos na naging tao, na may dugong banal, na naging pambayad sa kasalanan natin. At yan ay ang Panginoong Jesucristo, totoong Diyos na naging tao, na matay, inilibing, at muling nabuhay. Siya'y muling babalik. Sino ngayon ang magsasabing, dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas ako nang sumampalataya ako kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos, hindi galing sa akin. Sabihin mo ngayon. Sabihin mo, dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas ako nang sumampalataya ako kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos, hindi ito galing sa akin. Ephesians 2:8. Yes po natin. Walang, sabi mo siya, katabi, wala ka talagang maipagmamalaki. Buhay mo galing sa Lord. Kung bakit ka nakakalakad, binigyan ka ng 2 paa, hindi iisa. Tama ka ho? Bakit ka nakaka-amen? Binigyan ka ng malinaw na pag-iisip. Makaka-amen kaya ang hindi malinaw ang isip? Sino nagpapasalamat, malinaw ang isip mo ngayon, hindi mo ipagkakait. Pag pinasunod kita sa panalangin, tamay susunod ka dahil malinaw ang isip mo. Pumalakpak ang malilinaw ang isip. Alam mong makakabuti yan. Alam mong makakabuting ikaw ay sumunod sa panalangin tama, sa panalangin itinataas si Lord. Alam mong makakatulong sa iyo ang pag-agree sa salita ng Diyos, Matthew 18:18. Kaya ngayon taong ito, napakahalaga. Ipalaganap natin. Kung ako may pinadadalang devotion o ikaw ay may pinadadala, ipadala mo. Ang inaalagaan mo'y kailangan salita ng Diyos. Bakit ang dami kong sinasabi patungkol kay Lord? Eh dahil ng salita ng Diyos na aking nababasa. Saan ko nabasa? Sa salita ng Diyos, ng 7 tinapay at 5 isda ay na-multiply ni Jesus. Nasa salita ng Diyos. Anong sinabi ko sa inyo? Nahawi ang karagatan. Saan yun nakalagay? Nasa salita ng Diyos. Na ang mga bulag ay binigyan ng paningin ni Jesus. Ang mga pilay ipinalakad ni Jesus. Ang patay na sila sa binuhay. At ngayon tayo naririto, nananahin si Holy Spirit. Sabi ng Panginoon, greater things you will do.
Binigyan ko kayo ng kapangyarihan. Yurakan ng mga ahas at talakdan. Walang makapipinsala. Isunod mo yun ha. Luke 10:19 and Matthew. Luke 10:19. Mark 16:17. Isusunod mo yun. Basa po. Sinasabi ko sa inyong totoo. Ano man ang ipagbawal nyo sa lupa, ay ipagbabawal din sa langit. Parang kaganda ng ating narinigan ha. Kaganda gaho. Ipagbabawal ng langit. Ayoko maghirap. Ipagbabawal ng langit. Ayoko may sakit. Ipagbabawal ng langit. Ayoko mapalayo sa Lord. Kaya ang lalakaran ko yung inaayawan ko. Ang lalakaran ko yung opposite ng inayawan ko. Inayawan ko na eh. Ayaw kong mapalayo sa Lord. Pinagbabawal kong mapalayo sa Lord. Pinagbabawal ko. Kaya ano? Babasa ko ng Bible. Nakikinig ako ng mga preaching. Gusto kong mapalapit kay Holy Spirit. Gusto niyo mapalapit? Ipagbawal niyo ang katamaran sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pagbawal sa lupa, ipagbabawal sa langit. Pagbawalan naman sakit, gapusin, at saka ka magpakawala. Ginapagapos ko. Kung maggapos tayo, i-apply natin. Anong sabi riyan? Ano man ang ipagbawal nyo sa lupa, ipagbabawal sa langit. Ibig sabihin, pag tayo nananalangin bilang anak ng Diyos, bukas ang langit. Pag sinabi mo, Lord, magwi-withdraw ko ng blessing sa langit. Agad darating, ay may timing si Lord. Mahalaga kay Lord yung karakter. Parang kayo tumahimik. Hindi kayang ubusan ng Panginoon. Ang milyon ay higit pa sa milyon-milyon. Meron ng Lord. Kayang bigyan ng Lord ng blessing ang iyong bank account. Aba, ako'y naniniwala doon. Sino may bank account? Sabi, amen, wala namang bank account. Mag-open ka na ng bank account. Isusupply ni Lord ang laman niyan. Hakbang na! Mahakbang na! Bata pa, pinagbubukas na ng bank account. Yung mga papasko, i-open mo, hindi pwedeng, para sa tataya ko sa wedding. Wag! Walang kasigurahan yun. Sugal yun eh. Ilagay mo agad sa bangko. May bank account. Kayang i-multiply ni Lord? Basta unahin mo lang si Lord. Seek God's first. Yung gustuhin mo, yung gusto ni Lord. Sabihin natin, Father God in heaven, nais ko po talaga, ang gustuhin ko yung gusto mo. Ayawan ko ang ayaw mo. Talikuran ko, pinatatalikuran ko. Tinatatalikuran nyo. Unahin ka sa buhay ko. Salamat sa buhos na biyaya. Buhusan niyo po ako matinding biyaya at karunungan. Kayo ang naglalagay ng tamang pagnanasa. Matanggal ang maling pagnanasa, paltan nyo ng tamang pagnanasa. At sa tamang pagnanasa, may ability kayong ibibigay. Palakpakan natin si Lord. Papakita ko, ihanda ang Philippians 2:13. Ano man ang ipahintulot nyo sa lupa, ipapahintulot sa langit. Ano ipapahintulot mo? Di lahat ng mabubuti. Anong kailangang marinig sa'yo? Ang buhay kayo sa paganda, ang buhay kayo sa pabuti, ako sa palakas. Hindi ko pinahintulutan itong sakit na ito na tumambay. Ayaw ko ng sakit na ito. Pag inayawan mo, aayawan niya ng langit. Huwag mo sabing, ang sakit ko talaga naman. Hindi na ako iniwan ang sakit ko. Siya. Tama gaw yun. Hindi ko inaagaw ang sakit mo, pero yung sakit na yan, hindi iyo. Huwag mo sabing, ang sakit ko. Madami akong sakit. Ay nako, pinahintulutan mo pa. Sabihin mo, fresh start na bago tayo. Sino rito magsasabing, naku, ang dami kong sakit. Sabihin mo, wala.
Ano sasabihin mo? Yun! May sakit ka? Wala na. Pangalan ni Jesus. Pinagagaling. Sabi nung isa, nagpapakatotoo lang naman. Sabi ni Lord, wag sinungaling. O paano? Ano sasabihin ngayon? Huwag daw sinungaling. Ay may nararamdaman ka. Eto ngayon, makinig kayo. Ito naman po ang nakalagay sa Biblia. 10 kitongin. Ilan po? Lumapit sa Panginoong Jesus. Saan po lumapit? Panginoong Jesus, mabag ka sa amin. Ilan? 10. Anong sakit? Ketong. Anong sabi ng Panginoong Jesus? Umayo na kayo. Pakita kayo sa saserdote. Naglalakad sila, may keto. Hindi naman sinabi ni Lord na magsigaling na kayo. Walang narinig. Ano ang sinabi na Panginoon? Umayo na kayo. Pakita kayo sa saserdote. Naglalakad sila dahil sila'y nakanig ng may pananampalataya. Lumapit sila sa tamang Diyos ng Himbala. Naglalakad, unti-unti. Gumanda na ang kutis, Gumaling na ang 10 kitongin. Kaya lang, yung 10 ang nagpatotoo, iisa. Hanapin mo ngayon, pakikita natin. Galingan mo paghangat, makikita mo. Bukop macho yan. 10 pinagaling, sabi ni Lord, nasaan ang siyam? Isa lang ba ang magbabalik papuri sa akin? Kapag may ginawang maganda sa iyo si Lord, as a fresh start, magpapatotoo ka ngayon taong ito. Kagaya nila, binigla ko, alika dito. Abay, pumunta nga. Sino rito ang umaasa sa Panginoon na ngayong taong ito, maraming himbalang mararanasan ka? Palapakan natin ang Diyos ng himala. Anuman ang ipahintulot sa lupa, ipapahintulot. Pinayagan mo Sinabi mo, ang dami kong sakit. Siya, pinahintulot mo. Tapos sasabihin mo, hindi ako nagaling. Sinabi mo, madami kang sakit. Sino rito ang hindi nagbibilang ng sakit? At sa halip sinasabi mo, bayad na ang sakit na nararamdaman ko. Binayaran ng Panginoong Jesus. Kaya ako'y pagaling ng pagaling. O sabihin mo ngayon, Lord Jesus, You are my great physician. Kayo ang aking dakilang manggagamot. Kayo, Panginoong Jesus, ang nabayubay sa krus. Sa latay mo, Kristo, ako'y gumaling. Normal ang BP, normal creatinine. Itong pinahintulutan ko sa buhay ko. Walang bukol na tatambay. Mabasag ang lahat ng bukol. Sa ulo, saan man, sa leeg, saan man, sa katawan. Mabasag sa mga mahal sa buhay ko. Mabasag ang mga bukol. Cancer. Iwanan ang mga kung saan naroroon ang pangalang kanser. Miyembro ng pamilya, saan man naririto. In Jesus' name, mabasag ang mga bukol. Lahat ng pangalan ng sakit, bow down at the feet of Jesus. Iwanan ng lahat ng uri ng sakit ang mga naririto. Iwanan ng lahat ng uri ng sakit. Ipinagbabawal namin ang anumang uri ng sakit. Uri ng sakit. Sa pangalan ng Jesus. Ang aming pinahintulutan, himala ng kalayan, himala ng kagalingan. Ang Diyos na mapaghimala, Panginoong Jesucristo, bayad na ang lahat ng sakit karamdaman, bayad na ang kasalanan, bayad ang lahat ng sumpa, binayayan niyo sa cross of Calvary. Jesus the great physician, Jesus the miraculous God. Palakpakan natin si Jesus. Sabihin natin, sa pagkukommunion ko, mas matindi pa ang mararanasan ko. Hindi kayo na-imik? Imik ka kayo. Sabi ko, sa pagkukommunion ko, Pagko-communion ko, matindi pa ang aking mararanasan. ang aking mararanasan. Sino rito ang nagsasabi ang sinabi may magaganap? Amen. Mark 11:24. Muna. Mali yan. Luke 10:19 yun. Ari pala yun. Nung makita sila ni Jesus, sinabi niya sa kanya, yung upper, 13:12, 10 kitongin. 13 o 12, 10 yan Tingnan nyo 10 ang sinasabi ko sa inyo.
May hinihiling sila, yun munang hinihiling 13. Tama ka naman eh. Lagyan mo lang ng 13. 10 ang nakalagay. Lord, susupply nyo ang pambili namin ng bagong laptop. Jesus' name. Mapaltang ka na. Laptop para mabilis. Ito po. Nang papasok na siya sa isang nayon, si Jesus, sinalubong siya ng 10 lalaking may malubhang sakit sa balat. Yun po'y ketong. Tumayo lang sila sa malayo, sumigaw kay Jesus. Panginoong Jesus, maawa po kayo sa amin. Ilan po ang nagmamakaawa? Nasaan sila? Malayo. Pero sumigaw. Ilan yung sumisigaw? Anong isinisigaw? Maawa. Bakit? May sakit sa balat. Anong sakit sa balat? Keto. Ilan ang may ketong? 10. Saan lumapit? Kay Jesus. Dahil alam nilang si Jesus lang magpapagaling. 14. Nang makita sila ni Jesus, sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa mga pari. Sa panahon ngayon, pastor, magpatingin kayo sa kanila para ma-confirm, ma-affirm na magaling na nga. Yung pala magtatanim. Habang naglalakad pa lang sila, ano po? Habang naglalakad pa lang sila, luminis na ang kanilang balat. Nang makita ng isa sa kanila na magaling na siya, bumalik siya kay Jesus na nagsisisigaw ng papuri sa Diyos. Naglalakad pa lang, gumaling na. Nakaupo ka pa lang dyan, gumagaling ka na. Wala kang ginagawa kundi manalig dahil mahalaga ang pananampalataya, nakahanda na ang kailangan mo. Hindi ka mamomroblema. Kumikilos na si Lord on your behalf. Basta faith. Anong makikita natin dito? Faith. Sabi ba ni Lord, magaling na kayo? Hindi. Pakita kayo. Pwede sabihin ng 10, ano ko namang logic noon? Hinihingi namin healing, ba't gagayon? Pero sumunod sila. Naglakad. Sabi mo sa iyong katabi, yan ang kahalaga ng pagsunod sa Diyos. May himala talaga. Sino rito ngayon taong ito, as a fresh start, ngayon ka magsisimula, magpapatawad ka? Marami pa lang hindi napapatawad. Hindi, joke lang. Simula sa araw nito, lalabas sa iyong bibig. Hindi mo sasabihin, ang sakit ko. Kundi sabihin mo, si Kristo manggagamot ko. Mababago na ang laman ng isip mo. Si Kristo na ang bida. Mas mahal mo si Lord kaysa boyfriend, kaysa girlfriend. Number 1 si Lord kaysa iyong asawa at sa iyong anak. Mas mahal mo ang Panginoon kaysa pera. Kaya ang pakikinig sa salita ng Diyos na ikalalakas mo, iuunahin mo. Pararangalan natin si Lord. Nakahanda na ang kailangan mo. Isusupply lahat ni Lord. Sabihin mo sa iyong katabi, naku, hindi uso sa mga Kristiyano ang mamroblema. Buhay ang Diyos. Makapangyarihan ang Diyos. Alam ni Lord lahat. All-knowing siya. Kaya, in verse 16, lumuhod siya sa harapan. Sino yung lumuhod? Iisa. Lumuhod siya sa harap ni Jesus. Lumuhod. Makinig kayo. Walang luluhuran kundi ang Diyos. Lumuhod siya kay Jesus dahil si Jesus, totoong Diyos na naglumabas sa lupa, taong niluluhuran dahil siya Diyos. Hindi ka luluhod sa ginawa ng tao. Ano ga? Hindi ka luluhod sa ginawa ng tao, ng mga ritual, ng mga ribulto. Sabihin mo sa iyong katabi, payag ka. Ay, oo naman. Kalinaw-linaw ang Diyos hindi nakikita. Dalhin mo ako doon, ang trono ng Diyos ay langit, tungtungay lupa. Hindi ba't 10 ang pinagaling ko? Sinabi niya, hindi ba't 10 ang pinagaling ko? Nasaan ang siyam? Sabihin mo sa iyong katabi, maraming ginawa sa iyon, Lord. Ikaw gay nagpatotoo na.
Ay, yung mag-asawa nagpatotoo agad sa akin. Ako na may masayang-masaya. 10 ang pinagaling. Kompletong pinagaling. Dahil sumunod. Kapatid, ngayon taong ito, sumunod lang tayo sa gusto ng Panginoon. Ano ba ang susundin mo? Nakalagay dito. Magpatawad ka. Mamuhay ka ng kalugod-lugod sa Diyos. Maging mapagpakumbaba ka. Pangalan lang ni Kristo ang ating pararangalan. Parangalan mo si Lord sa iyong yaman. Parangalan mo ang Lord sa iyong oras. Unahin mo ang Panginoon. Humingi ka ng tawad bago ka matulog. O pag nakagawa ng pagkakasala, humingi ka kaagad ng tawad. Ayaw ko na itong galing ito. Yun po ang ginagapos mo na yung ugaling hindi maganda. Dahil sinasabi mong inaayawan mo. Ano yan ka tayo? Ang ayawan sa lupa ay? Ayawan sa langit. Ipahintulot sa lupa ay? Ipahintulot natin buhay natin sa paganda. Paganda ng paganda ang buhay ko. Sabi, palakas ng palakas ako, palusog ng palusog. Nakikinig ang langit, ito ipahintulot nila payaman ng payaman, palapit ng palapit kay Lord. At ngayon taong ito, marami kang madadala sa Panginoon. Amen. Sabi ko, ngayon taong ito, marami tayong ilalapit kay Lord. Sabi ko, ikaw ay mamumunga ng sagana. Ang ugat mo'y lalalim. Lalawak. Kagaya ng niyog. Pagdating ng pagsubok, ikaw ay mananatiling matatag. Sino rito ang mananatiling matatag? Dahil ang ugat mo, ang iyong relasyon sa Panginoon tumitibay. Tumataas ang iyong faith. Sino ngayong taong ito, tataas ang iyong faith? Sabihin natin, ang ipinapahintulot ko sa taong ito, lumalim ang relasyon ko sa Lord. Lumawak ang ugat ko. Hahanapin na ang tubig ng salita ng Diyos. Tubig na salita ng Diyos. Kaya ganito sa salita. Amen. Hindi pwedeng tango lang ng tango. Papahintulot, bibig. That's pa, bibig. Miracle starts in our mouth. Kaya yung negative, say no to negative. Baka mas marami pang yung sinasabing puro, paano ng buhay ko, wala na akong pag-asa, puro negative na yan. Nakakahawa yan, huwag kang dadai sa gayon. Di naman, joke lang. Iangat natin sila. Akapin natin sila na may pagmamahal. Tulungan natin sila. Amen? Pero mga naririto ay talagang in love kay Lord. Ano sabi? Hindi ba't 10 ang pinagaling ko? Naghahanap si Lord ng mga pinagaling at pinalaya. Naghahanap si Lord ng mga iniligtas niya. Nasaan ang iniligtas ng Panginoon tayo palangit? Magpapatotoo ka na ikaw ay nababago. Ipatotoo mo. Simula po ngayong Friday, launching, umattend kayo. Tayo po yung may launching. Di kung anong ating pagsasaluhan dyan. Huwag niyo akong hanapin kung ako'y wala. Wala naman ang rave subject siya. Diyan namang hinahanap ang wala. Ngayon po yung Friday, launching ng... Ay, di pa ga? Ini-announce ko na. First Friday ng February, may rumpong gawain na maganda. Sama-sama ang youth, sama-sama ang young wifey, sama-sama ang adults, lalaki at babae. Kailan? First Friday. May pagkain, pika-pika. Sama-sama tayo. Why? Gusto nating lumalim ang ating ugat sa Panginoon. Yan po ang result ng aming meeting, feeding meeting nung Sunday. Ano ngayon? TG. Thanks God, it's Friday. TGIF. TGIF. Thanks God, it's Friday. Hindi yung, naku, Friday the 13th. Hoy, wala nang gayaan, erase na yan. Thanks God, it's Friday. TGIF. Yan thanks, hindi pala thanks. Thank God. Magpasalamat sa Diyos na ngayon ay Friday, sa Friday. Yan, Friday, Gig Fellowship. Yan. 6:30 hanggang 8:30 lang po. Sama-sama po yan, fellowship. May board. Mga assistant ang ating assign dyan. Pero sa launching ako po muna. Ewan ko. Yan po. So, mahalaga po yan sa paglago.
6:30 to 8:30. Magpe-prepare tayo dyan ng pagsasaluhan natin. Amen! Masarap nga'y budel eh. Dala mo'y pansit, dala ko ay tubig. Hindi ko alam kung ano yung prepare nila eh. Okay, sundan natin. Hindi na po midweek ang tawag. Ngayon, babaguhin po natin. Medyo adapt tayo sa mga gig na yan. Pag-uusapan yata po ay yung pinag-uusapan ng linggo para bombard ang ating isip ng salita ng Diyos. Lumuhod siya sa harap ni Jesus, nagpasalamat. Sinabi niya, hindi ba't 10 pinagaling ko? Nasaan ang siyam? Sabi mo sa iyo katabi, baka ikaw ay isa sa hinahanap ni Lord. Na magpapatotoo sa ginawa ni Lord sa buhay mo. Lagi ako nagpapatotoo sa inyo na ang apoy ay lumundag, na ang bukol ay natunaw, na ang operahing appendicitis ang anak ko hindi na opera. Napakakarami po. Nung sinabi ko pa, narito yan, Isaiah 66:1. Basa po, ito ang sinasabi ng Panginoon, ang langit ang aking trono, ang lupa ang tungtungan ng aking mga paa. Anong klaseng bahay ang itatayo nyo para sa akin? Saang lugar nyo ako pagpapahingahin? Ang trono ay? Ang tungtungan ay? Paano mo iuukit ang Diyos? At sasabihin mo yun ang sambahin. Pinaliit mo ang hindi dapat. Kaya ang mga kaharap ko sa online, kaharap kong naririto, ang pinaniniwalaan nating Diyos ay hindi kayang iukit ng kamay dahil ang Diyos na ating pinaniniwala ay manlilikha. Sabi ko, ang Diyos na ating pinaniniwala ay manlilikha. Siya ang lumikha sa iyo at sa akin. All-knowing God, all-powerful God, omnipresent God. Trono niya'y langit, tungtungan ay lupa. How big is our God? Is so big. Powerful God. Sino rito ang sinasabang Diyos ay Diyos na ang trono'y langit, tungtong ay lupa? Taas ang kamay. Hindi kayang iukit ang kamay. Palakpakan natin ng Lord. Yan ang gustong makita ng Panginoon sa totoong nananampalataya sa Kanya. Tayo lumalapit sa Diyos. At ito po, papaltan po natin kasi po, minsan nakukuha JE, minsan nakukuha US. Pag ako'y narinit na kuhanan US, ang ating pong gagawin, unay Lord, kung ito'y kalooban ng Lord, cross na maganda na may Holy Spirit. Ang cross represent Jesus Christ. Kahit walang pangalan Jesus, at least may cross na maganda. Parang ayaw nyo? Palaban natin si Lord. Kasi nga, pag ako'y tumapat o sino man nakatapat, ari lang ang nakukuha, SU. Hindi po magandang kung sa isang yearly naman po tayo nagpapalit. Magandang kumikinang na cross na may backlight. Gastusan natin yan. Because cross represent Christ and the Holy Spirit. Gusto niyo yan para sa June 14 anniversary? Ayaw yata ninyo eh. Hanap tayo ng gagawa ng maganda. Kasi yung pag pinag-usapan about Christ, kaya lagi ako dito kasi may cross noon, kaya ako lagi napapaturong gayon eh. Jesus Christ died on the cross. Wala nga pala rin yung cross. Kung dito, may cross. Pero si Christ ay hindi na natili sa cross, kaya ang makikita ay cross. Masaya tayo doon? Bear. Si Christ on the third day maling na buhay. At si Lord ay babalik para ikaw ay isama sa kanyang kaharian. Ang pinananahanan ni Holy Spirit, mamatay man ay muling mabubuhay, sabi ng Biblia, at sasalubong kay Christ. Sino rito ang tunay na anak na Diyos? Ito ang senyales ng tunay na anak ng Diyos. Mark 16:17. Tingnan mo kung ito'y nasa iyo. Ito ang mga tanda
ng totoong may pananampalataya. Check mo ang sarili mo. Ito ang mga palatandaang makikita sa mga taong sumasampalataya sa akin. Sabi ni Jesus, hamagitan ng aking kapangyarihan, magpapalaya sila ng masasamang espiritu. Ginagawa po yan ng J1 family. Magsasalita sa iba't ibang wika. Hundayaralabag, kayaralahayaralahay. Language of the Holy Spirit. Do you receive already the gift of the Holy Spirit? Language, yakarabakote yarahande. Sandorolobakayaralahayaralahay. Yun po ba'y pinag-aaralan? Hindi po, regalo. Sign na ikaw ay mananampalataya. You will receive tongues. Takot ang demonyo sa mga anak ng Diyos na tumanggap ng kaloob, speaking in the language of the Holy Spirit. Regalo po yan. Ano pa po? Magpapalayas, magsasalita, sabi nga ng Bishop, bilis Kailangan sa anniversary, bago na yan. Para hindi na masabi ng mga apostol na bilis Bago na, Lord. Sabi ng apostol, bilis Kung dumampot man sila ng mga ahas, uminom ng anumang lason, hindi sila mapapahamak. Huwag nyo sasadyain. Engot kayo pag sinadya nyo. Gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay. Taas ang kamay. Sabihin natin, Lord, nananalig ako sa iyo. Panginoong Hesukristo, Panginoong Hesukristo, na ikaw ang tunay kong Panginoon, Ikaw ang tunay Hari kong at tagapagligtas. Panginoon, Hari at tagapagligtas. At dahil ako'y nananalig sa iyo ng totoo, sa iisang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, ako ay may Holy Spirit. ay may Holy Spirit. At kayo, Holy Spirit, Kayo, Holy ang Spirit, kikilos sa mga kamay na kikilos ito, sa mga kamay na ito, kikilos sa buhay ko, kikilos sa buhay para ako'y makaranas ng upang miracle after miracle, favor upon favor, wisdom upon wisdom, strength upon strength, upon strength, healing upon healing. healing upon healing. Kikilos kayo sa buhay ko. Kilos kayo sa buhay. Daily. Daily. Sa kailangan ko, Sa Holy kailangan Spirit. ko, Holy Yes, I Spirit. believe in you, Yes, I God the believe in Father, you, Son, God the the Holy Father, Spirit. Son, the Holy At kikilos din kayo sa mga kamay ko, Kikilos din kayo sa kamay na ko. sino man ang ipagpe-pray ko, Sino man ipagpe-pray ko, kapangyarihan mo, banal na kapangyarihan mo, Espiritu, banal na Espiritu, ang mararanasan, himala ng kalayaan, himala ng kagalingan, himala ng magandang kalusugan, galing sa iyo, banal na Diyos. Sino mang ipagpe-pray ko, Lord, galing sa iyo ang tunay na panalangin. Tuturuan niyo ako. Hindi ako marunong manalangin ng wasto. Nagpapagabay ako sa iyo. Salamat po, banal na Diyos. Katotohanan na ako may pananalig sa inyo. Tunay akong mananampalataya. Mayroon akong kapangyarihan. Nasa akin ang mga signs na magpapalayas ako ng mga masasamang espiritu. Magpapatong ang aking kamay sa may sakit. Ang may sakit ay gagaling. Magsasalita ako ng ibang wika. Uminom man ng lason o makagat ng ahas na di sinasadya. Hindi ako maaano at gagaling ang may sakit na aking ipapanalangin. Kayo, Lord Jesus, ang manggagamot ng bawat isa sa amin. In Jesus' name. Amen. Sumunod kayo. Tanggapin ninyo. Mark 16. Last, Luke 10:19. Bago tayo. Din ako dito. 12:20 na. Aawit na lang tayo. Dito na po ang mga awit. Next week ko po ibibigay sa inyo yung... Ano po ang topic natin? Ano pa? Fresh start for new beginning. Tutuloy ko po yan next week. Series po yan. So, ang ating pong topic nung second week ay new beginning. Ngayon naman ay fresh start.
Anong kailangan sa fresh start? Matthew 6:33. Unahin si Lord. Sumunod tayo sa Panginoon. Sumunod po ba ang 10 kitawin? Yes. Meron pa akong idadagdag, kaya lang kulang ng oras natin. Awitan natin ngayon ang Lord. Sino ngayon na totoong may pananalig sa Lord? Na ang Lord ay hindi na nagbabago. Amen? Awitin uli natin yung awit kanina. Yun pong awit kanina, inawit po namin sa worship day. Napakaganda po noon. Sabi ko, ang ganda ng awit na ito, Jesus, my living hope. At ngayon lang uli, maipaawit. Kaya kaninong naririnig ko, praise God. Inawit po namin yan sa worship day. Kami mga pastors, at syempre, ang ganda ng mensahe. Yung ganda ng mensahe namnamin natin, that truly, mula sa grave, siya muling nabuhay para sa kaligtasan natin. Sino rito nagsasabing ang bida natin sa buhay natin si Lord? Sino nagsasabing ngayon taong ito as a fresh start, simula ngayon, nais nating maparangalan ang Panginoon sa buhay natin? Sino nagsasabing gusto mong umani ng parangal si Lord sa buhay mo? Amen. Magbabago tayo sa Kanya.
nagtutubos sa iyo ay may buhay na pag-asa sa iyo. Panginoong Diyos, na ngayon 2026, higit na magiging maganda ang buhay ng bawat isa. Ngayon 2026, higit ang aanihin ng bawat isa mula sa mga tanim. Ngayon 2026, higit na mapaparangalan kayo sa buhay ng bawat isa. Ngayon 2026, lalago, lalalim ang aming mga ugat, ang aming relasyon, ang aming pag-ibig sa iyo. Ngayon 2026, lalo kaming mapapalapit sa iyong salita at makikilala ka namin at uunahin ka namin, my Lord, bilang Lord and Savior ng buhay namin. At dahil kami, O God, ang relasyon namin sa iyo magiging maayos, anuman ang kailangan ng bawat isa, hallelujah, kayang-kaya niyong isupply higit pa, Panginoon, sa pangangailangan. Ephesians 3:20, you are able to do exceedingly beyond what we ask and what we think. Salamat, Banal na Diyos, sa precious start, inuna mo, Panginoon, na kami turuan ng relasyon namin sa iyo ang aming pahalagahan. Kilalanin ka sa magitan ng iyong salita. Kaya ako'y nagdideklara sa lahat, Panginoon, maging nasa online naririto, Panginoon Diyos, aani kayo ng parangal. Aani kayo ng parangal sa mga patotoong lilikain nyo sa bawat isa. Sa may mga pangangailangan, isusupply nyo. Sa mga may karamdaman, pagagalingin nyo. Sa iba't ibang anuman, Panginoon, ang kailangan, isusupply nyo. You are Jesus the supplier. You are just Jesus the provider. You are Jesus the great healer. Salamat po, Ama. At sa aming pagpapartek ng Holy Communion, kanina pa po namin sinasabi, Lord, kung ano yung tinapos. Kaya, Lord, magsigaling ang magpapartake. Magsigaling ang magpapartake. Manalig ng totohanan sa iyo. At sa pananalig, may himala. Salamat, ang bawat isa'y kukuha lang. Sabay-sabay kami, Lord. Benepisyo ng krus ng Kalbaryo ang mararanasan.